So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin. At nakita na rin natin itong bago nilang motorcycle ngayong 2024. Ito yung Euromotor Peak 110. So alamin natin kung ano nga ba ang meron dito at kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle at kung sulit nga ba ngayong 2024. So alamin natin yan. Tara! I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is So yun na nga, nandito tayo sa may Mitsubishi San Rafael branch at nakita na rin natin itong Euromotor Peak 110. Okay, so wag nyo lang talagang dodoblehin yung peak. Pero alam nyo naman yan kung ano ibig sabihin ng peak. Pero ayan, tingnan natin kung sulit nga ba itong bilhin ngayong 2024. Medyo patapos na yung 2024, pero sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ngayon? Umpisa na natin yung walk around dito sa motorcycle na to. Let's go! So ayun na nga, meron na naman tayong ambulance, no? So ayan. So ayun nga, meron tayo ritong headlight na projected valve. Mas pinaliwanag nila o mas maliwanag to na ilaw kasi nga naka-projected valve. Meron tayo ritong park light. Ayan, ang ganda nung upgrade para dito. Ayos oh, galing oh. Mga underbow na ganito, naka-projected valve. Magandang update yon, magandang upgrade para dito. And then yung signal light niya, naka-LED na rin tayo rito. Then, angas din yung itsura, diba? So, pagbaba natin, meron tayong Euromotor na sticker. Meron tayong sticker dito na parang bundok. Kasi nga, peak nga, diba? And then, meron tayong lining na kulay white. Then meron pa rin tayong 3 bolts dito kasi syempre pwede nyo paglagyan to ng basket. Ayan. May mga nabibili naman sa aftermarket pero tingin ko talaga parang upgraded version to ng step by step. Kasi nakikita ko yung kanyang itsura parang ganun pa rin eh. 'Di ba? So meron tayong open part dito. May mga pa-curve na design. Pagbaba natin may decals pa rin tayo rito or sticker na kulay gray and then pabundok yung design. Lalo dito sa gilid. Meron din siyang mountain na design. Ayan. So maganda yung front fender, flexible, maganda yung kanyang plastic na ginamit, naka-air cooled ang isang to, Euro 3, and then naka-telescopic fork, naka-wide spoke tayo rito, and then naka-drum brake, and ang size dito ay 2.25 by 17. Ayan. So sa kanyang front fender, meron tayong extension na matte finish. Open part naman to. Yan, may open part siya dito. Open din to para sa pagkalikot natin ng carb. Kasi nga, carburetor pa rin naman to. And then, maganda yung tsura dito. May mga patulis din na design. So, meron tayo rin Euro. And then, mountains. Yan. Simple lang pero, ang ano niya ang ganda niyang tingnan, ang premium nung datingan niya. 'Di ba sa decals niya. So, dito sa kulay red, kulay white yung lining or kulay gray. And then, meron tayong Peak 110 dito and then mountain na design. So, dito naman sa makina, meron tayong Euromotor na naka-emboss. Maganda yung kanyang makina. Siyempre, 110cc. Meron tayong kickstart dito. Meron combination ng rubber and metal. Ayan. So, yung kanyang rear brake pedal, napaka-smooth lang. At yung ating foot pegs, combination din ng rubber and metal at hindi siya napiplit. Ayan. Foot pegs para sa angkas, makapal at mataba. Meron tayong swing arm. Mahaba rin tayo na exhaust dito. At saka kagandahan dito, meron tayong cover na metal. And then cover na cover talaga siya. Hindi siya mapapasok yung mga aangkas dito. Ayan. Dual shock tayo rito pero hindi siya adjustable. Yuanqing nga pala yung brand ng kanyang tires. Harap at likod. And then mabalahibo yung kanyang tires. Maganda rin yung tires niya. Pero yung size neto is 2.5 by 17. Naka-drum brake din tayo rito. So, sa panel gauge, meron tayo rito analog, 'di ba? Tapos yung kanyang handlebar is naka-upright position.
Yung panel niya is makikita natin is meron tayo rito gear indicator na 1 to 4. May Euromotor na logo, speedometer, odometer. Meron tayong fuel gauge, signal light dito. And then neutral, and yun lang yung nakita natin dito. So sa mga switches niya, ito yung mga ordinary plastic na ginagamit ni Euromotor. Okay? So dito sa side, meron tayo rito off, park light and headlight, electric starter, yung ating lever. Makapal din to. Smooth lang din. Yung ating grip is focus ka. Ayan. Yung grip niya, makapit din. Tsaka mababaw yung kanyang throttle. Mukhang responsive naman siya. Ayan, oh. Then dito naman sa side is naka semi-automatic nga pala tayo rito. Wala silang nilabas na declutch na ito. Meron tayo rito high and low. Wala tayong flasher. Kanyang busina. Signal light. And then choke. Ayan. So kasi nga carb type pa rin ang isang to. Pero meron tayo rito side pocket. Medyo maliit lang siya. Ayan. At meron din tayo rito USB charging port para at least kapag maglo-long ride tayo rito, no worries tayo kung malulobat ba yung mga cellphone natin. So tatry ko yung cellphone ko rito na isa, kung kasya, medyo nakaangat. Ayan ang datingan natin dito. Nakaangat siya. So hindi ko advise na mag-charge kayo habang bumabiyahe kasi baka malaglag, 'di ba? 'Di ba? Mas mainam na yung safe tayo. Naman sa kanya ignition, simple lang din. And then ito yung susi. Napaka-simple lang din, tsaka maliit. Okay? So sa upuan, malapad, makapal yung foam, malambot, sobrang lambot hanggang dito sa ating OBR. Meron din naman tayo ritong compartment, kahit papaano meron tayong mapaglalagyan ng mga papers or basic tools. So dito naman yung gas tank niya sa unahan. Basically kasi napapansin natin sa ibang motorcycle nandito yung kanyang compartment, tas nandito yung gas tank. So ngayon ito nandito sa harap yung ating gas tank. Wala tayo ritong helmet hook, no? Sana meron silang nilagay pero yan na nga. Anyway, so meron naman tayo ritong grab bar. So para siyang binalot na goma pero hindi, plastic lang siya. Ayan. So kung maglalagay kayo ng top box, pwede naman. Bili na lang tayo sa aftermarket. Alam ko marami namang nabibiling ganon. And isa pa sa mga nagustuhan ko rito, upgraded version din ng ating taillight. Ayan, no? Kulay white siya. Ayan, no? Tapos signal light. And then meron din tayong parang ilaw dito sa parang plate light. Okay? So malapad din yung ating fender dito sa likod. Okay? Tapos meron din tayo rito ang chain cover. Flexible din. And yung kanyang size para sa sprocket ay 36. Ayan. Kung bibilin man kayo, 36 yung pakita nyo pag magpapalit kayo ng sprocket. So sa kanyang shifter or naka dual head shifter tayo rito. Maganda yung design. Yung kanyang foot pegs, same lang din sa kabila. And then, ating center stand and side stand. Ayan, maganda rin. So sana dito sa mga ganitong motorcycle, maglagay din sila ng kahit safety features para sa mga kill switch o mga ganun. Pwede na, di ba? So, upuan natin para at least malaman ko or malaman nyo kung ano ang itsura ng 5'2" na kagaya ko kapag nakaupo na tayo dito sa motorcycle na to. So, upuan na natin. Let's go. Old school effects out here. Yo! I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder. So I'm not giving up, no, I'm not giving in. I was born in the... Okay, upuan natin itong Euromotor Peak 110. Side stand muna natin. Tingnan natin kung ano yung tsura niya kapag naka side stand. Ayan. So, mukhang okay naman siya sa mga alanganing lugar. Gusto ko yung pagkaka-bend ng motorcycle kung paano siya naka side stand. Okay. So 5'2" ang aking height. Upuan natin. Okay, sobrang gaan. Yun pa lang yung una kong impression dito. Sobrang gaan ng motor.
And then, maganda rin yung shock. Pati sa likod, oh. Kita nyo naman yan, di ba? Matalbog-talbog tayo. So, ganyan yung itsura niya. Kapag nakaupo tayo, yung legroom natin dito malawak pa. So, pwede tayong maglagay dito ng mga gamit. Pwede tayong maglagay dito ng bracket. Tapos, parang lagayan din ng gamit. Para hindi nagagasgasan yung fairings natin dito. Mas maganda na yung may bracket tayo na metal para yung gasgas, di ba? Iwas gasgas. Turning radius niya, sobrang lawak din. Ayan ang itsura natin dito. So, ayan. Magaan yung motor. Ang ganda nung, ang ganda nung itsura nung motor. At saka, maluwag din yung ating OBR dito kung in case na mag-aangkas kayo. Kung gusto nyo itong ipang long ride, pwede itong i-long ride, short ride, pamalengke, pwede pamasyal, pasundo sa mga jowa natin. Pwede to. So, sa murang magkano nga ba ito? Alamin nyo na lang sa dulo kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. So sabihin nyo sa akin kung sulit nga ba itong motorcycle ito. Sa presyo na sobrang sulit talaga. Malalaman nyo yan. So yun nga. So center stand natin. Ayan. Sobrang gaan lang din yung center stand. Napaka easy. Ayos, di ba? So yun nga para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 39,900 pag kinash nyo siya. So meron niyang down payment na 3,500 kapag kinuha nyo naman siya ng installment. So ipapakita ko na lang din dyan kung magkano nga ba yung monthly nila sa mga terms na available dito sa may Mitsubishi San Rafael branch. Or any Mitsubishi na malapit sa lugar nyo. Okay? So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito? Ayos yan, di ba? So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.